Sa isang lungsod na kilala sa kapayapaan, kung saan ang gabi ay tahimik at ang mga bata ay inaasahang ligtas na makakauwi, may isang trahedyang hindi inaasahan. Isang 15 anyos na dalagita ang umalis ng paaralan isang hapon, isang pangkaraniwang pag-uwi na hindi na natuloy. 2 araw siyang hinanap, 2 araw ng pag-asa, 2 araw ng panalangin, 2 araw ng pagbabaka sakaling mali ang mga hinala. Pero noong Enero 2026 sa isang tubuhan sa Valencia City, Bukidnon, isang balita ang yumanig sa buong komunidad. Isang eksenang mag-iiwan ng takot at mga tanong na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ang sagot. Ito ang Makabata Files. January 6, 2026. Natapos ang isang ordinaryong araw ng eskwela. Tipikal na senaryo. May mga batang palabas pa lang ng paaralan, may mga magulang na naghahanda ng hapunan, may mga estudyanteng nagmamadaling makauwi bago dumilim. At isa rito ay ang 15 anyos na dalagita. Bandang hapon, nakita siyang paalis ng paaralan. Walang komosyon, walang problema, walang palatandaan ng anumang uri ng panganib. Isang simpleng pag-uwi lamang. Pero nang sumapit ang gabi, ang batang babaeng umalis ay wala ring senyales ng pag-uwi. Sa una, hindi pa ito nakakabahala. Baka naman nagtagal lang sa kaklase. Baka may tinapos na activity sa school. Baka kaya walang update ay dahil naubusan ng load o nalobat. At habang lumalalim ang gabi, unti-unti na ring nababahala ang pamilya. Napadalas ang pagsilip sa labas, mas madalas ang pagtingin sa cellphone. Bawat ingay na nanggagaling sa labas ay agad na tinitingnan. Bawat yabag ng paa, daraan sa gate ay nagdudulot na ng taranta. Sa bawat tunog may kasamang pag-asa. Baka siya na yon. Baka nakauwi na. Pero lumipas ang alas 9, naging alas 10, naging alas 11. Ang ilaw sa labas ng bahay iniwan na nakabukas. Hindi para maliwanagan ang daan, kundi para kung sakaling dumating siya, alam niyang hinihintay siya. Pero habang tumatagal ang paghihintay, hindi lang oras ang lumilipas, kundi ang pag-asa. At sa bawat minutong dumadaan, mas lumalaki ang posibilidad na hindi na siya tuluyang umuwi. Kinabukasan, nagsimula ang paghahanap. Tinawagan ang mga kaibigan, pinuntahan ang mga lugar na madalas niyang puntahan. Humingi ng tulong sa barangay. Umabot na rin ang paghahanap sa social media. Lumipas ang isang araw, wala pa ring balita. 2 araw na siyang nawawala. At noong January 8, may natagpuan sa isang tubuhan sa barangay Dagat. Isang bangkay ang nahanap. Ang dating pag-aalala ng pamilya, tuluyan na ang naging takot. Ang lugar na yon, dati tahimik. Ngayon ay napapalibutan na ng mga otoridad. Isang nakagigimbal na eksena ang bumungad sa mga otoridad. Ang katawan ng dalagita ay natagpuang wala na ang ulo. Sa impormasyong ito na kumpirma, siya ang nawawalang dalaga. Ang bangkay ay isang dalagitang 15 anyos. Sa impormasyong ito na kumpirma, siya ang nawawalang dalaga. Ang krimen ay brutal. Isang eksenang hindi madaling tanggapin. Ang balita ay mabilis na kumalat sa komunidad. Ang mga magulang ay agad na alarma at nabahala sa kaligtasan ng mga anak. Maraming estudyante ang natakot maglakad at umuwi mag-isa. Ang dating pakiramdam ng seguridad, biglang nawala. Agad na kumilos ang mga otoridad. Sinuri ang crime scene. Tinipon ang ebidensya. Ininterview ang mga posibleng testigo. May inilaan pang 200,000 pesos reward para sa makakapagbigay ng mahalagang impormasyon. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isang pamilya ang naghihintay ng hustisya. Isang komunidad ang naghihintay ng sagot. Sino ang may gawa nito? At bakit? January 11, 2026. Ayon sa mga ulat, isang lalaki ang nahuli ng isang tribal leader o datu at kalaunan ay isinuko na sa mga otoridad. Dinala siya sa kustodiya ng pulisya. Sa presensya ng kanyang abogado at pamilya, nagbigay umano siya ng pahayag. Inihanda ang mga kaukulang kaso laban sa kanya. Ang proseso ng hustisya ay nagsimula na.
Ngunit para sa pamilya ng biktima, walang kahit anong proseso ang makapagbabalik sa kanilang anak. Kapag bata ang biktima, mas malalim ang sugat. Hindi lamang ito isang kaso, ito ay isang anak, isang kapatid, isang estudyante na may pangarap. Ang takot ay hindi agad nawawala. Ang tiwala ay hindi agad bumabalik. At sa bawat ganitong insidente, mas tumitindi ang panawagan para sa proteksyon ng kabataan. Ang hustisya ay proseso. May investigasyon, may pagdinig, may ebidensya, at haharap sa batas ang sino mang mapatunayang may sala. Ngunit habang hinihintay ang desisyon ng hukuman, may mas malalim na responsibilidad ang komunidad. Dahil ang mga ganitong trahedya ay hindi lamang usapin ng krimen. Ito ay usapin ng proteksyon. Kapag may batang hindi nakauwi sa oras, gaano kabilis tayong kumikilos? Kapag may kahina-hinalang kilos sa paligid, pinipili ba nating magsalita o manahimik? Ang proteksyon sa bata ay hindi lamang tungkulin ng pamilya. Ito ay responsibilidad ng barangay, ng paaralan, ng mga institusyon, ng bawat isa sa atin. Dahil minsan, ang pagitan ng kaligtasan at trahedya ay ilang oras lamang. Ito ay paalala na ang isang simpleng pag-uwi mula sa paaralan ay hindi dapat maging panganib. Na ang bawat bata ay may karapatang makauwi ng ligtas. Kung may nalalaman kayong kaso ng pang-aabuso, kahina-hinalang kilos, o batang nasa panganib, huwag mag-atubiling magsumbong. Maaaring tumawag sa Makabata Helpline 1383 para sa smart users 0919-354-1383. Para sa Globe users 0915-802-2375. Maaari ring mag-report sa Makabata Facebook page o sa eGov Super App. Piliin ang child abuse. Ang isang tawag ay maaaring makapagligtas ng buhay. Hindi na natin maibabalik ang batang nawala, pero maaari nating tiyakin na hindi na mauulit ito sa iba. Sa likod ng bawat headline, may pamilyang nagluluksa, at sa likod ng bawat bata, may komunidad na dapat magbantay. Ako si Camille, at ito ang Makabata Files. Ulat tungkol sa bata, para sa bata.